Alleluia, Alleluia, Alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the kingdom of God. Accompanying him were the 12, and some women who had been cured of evil spirits and infirmities. Mary, called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Joanna, the wife of Herod's steward Chusa, Susanna, and many others who provided for them out of their resources. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. This past few days, we're very busy for Jesus. As we heard from our Gospels, this past 4 days, Jesus healed different sicknesses. Let's review. Simulan natin last Monday. Let's go back. What happened last Monday? Last Monday, Jesus healed one of the soldiers of the Roman captain or a centurion. Pinagaling niya ang sundalo ng kapitang Romano. Then Tuesday, Jesus brought back to life the only son of a widow in Nain. Come Wednesday, Jesus got confused about how the people of that generation looked at what he was doing. Kanya naman, di ba? Pag merong gumagawa ng maganda, kapag merong gumagawa ng mabuti, merong laging nakatingin, merong laging nakamasid. May mga matutuwa, pero mayroong mga maiinggit. Yung ilan kasing mga tao, minamasama at may ibang interpretasyon sa ginagawang pagmamagandang loob ni Jesus. Nagmagandang loob ka na, may nasabi pa sa'yo, minamasama. Kung wala kang gawin, may masasabi. Kung meron kang gawin, meron pa rin nasasabi. Sa bagay, kung ang tao ay may inggit o selos sa katawan, maghahanap ito ng mali sa taong kinaiinggitan at kinaseselosan. But Jesus was not bothered by how people looked at Him. Nagpagaling ka ng dalawa, tapos kalagitnaan may maiinggit o mayroong ibang interpretasyon at nasasabi sa'yo. But Jesus was not bothered. Instead, He continued to heal. Yesterday, Thursday, Jesus did a different kind of healing. He performed a spiritual healing as He forgave the sins of a sinful woman.
He did not only perform physical healing, but also spiritual healing. Today, together with his 12 apostles, Jesus was accompanied by other women who also received healing from Jesus. Sino to mga babae na to? Mary Magdalene. As the gospel said, 7 demons came out of her. Diba? Naposes siya ng 7 demonyo. Imagine, 7. Isa nga lang halos grabe na ang maidudulot nito sa tao. Pero 7 demonyo ang napalayas ni Jesus mula kay Maria Magdalena. And who else? Joanna, the wife of Herod's steward Chusa. And also Susanna. And many others. But what is special about these women is that after receiving healing from Jesus, after they had received healing from Jesus, they accompanied Jesus and his disciples and provided for them out of their resources. They accompanied Jesus and provided out of their resources. They did not only receive from Jesus, but they gave back to him. They served Jesus and provided out of their own pockets the needs of Jesus. Tingnan nyo maraming napagaling si Jesus, kaya ako nag-review kanina Simula Lunes hanggang kahapon. Pero, sino lang ang nagbalik? Sino lang ang nagbalik at nagbigay pabalik kay Jesus? Give and take. This is a gesture that makes the cycle of blessings continue. Give and take. The reason why blessings do not flow is because people keep them for themselves. Kaya hindi dumadaloy ang biyaya dahil hinihinto ito ng tao para sa kanyang sarili. Kaya siya ay nagiging makasarili. Kapag ang tao naging makasarili, walang dadaloy, walang iikot na biyaya. A relationship that does not know give and take will not make love flow. Di ba? Imagine niyo ang inyong relasyon, hindi ka marunong magbigay. Take ka lang ng take. May mga ganyan. Take lang ng take. What happens is that love does not flow. Di ba? Sisira ang cycle ng relasyon kasi take ka lang ng take. Yung iba naman, give lang ng give. Hindi marunong mag-take. Hindi pwede. A family member who does not know how to give back will not also find luck. Di ba may kasabihan tayo? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Kung ikaw, anak, kung ikaw, kapatid, hindi ka marunong magbalik sa magulang, sa kapatid, sa pamilya, you will not find luck. Alam natin, sinasabi ngayon, usapin yan ng maraming mga kabataan ngayon. Obligasyon ba natin ang magbalik o magbigay sa magulang? Di ba? Narinig nyo na yan? Naging issue na yan ngayon? Magbalik, magbigay sa magulang? Totoo, hindi obligasyon. Hindi obligasyon ng anak magbalik sa magulang. Pero, iba ang anak na marunong magbalik sa magulang. Sigurado, you will receive more blessings
beyond compare. Blessings na hindi mo aakalaing iyong tatanggapin. Bakit? Kasi marunong kang magbalik. Yung mga hindi marunong magbalik, blessings will not flow. And take a look, a friend who only receives and never gives. Anong tawag natin sa kanila? No? Friendly user or user-friendly. No? Yung di marunong, may ganun eh. May ganun. No? Kakain kayo sa labas. No? May kaibigan kang hindi marunong man lang dumukot. No? Kain ng kain. No? Tapos may kaibigan kang nandun lang kapag may kailangan. Pero kapag ikaw nang nangailangan, nasaan? Ang tawag natin, no, user-friendly o friendly user. Di marunong magbigay. Kaya sira ang relasyon. Today, we remember Saint Andrew and Paul Chonghasang and companion martyrs. Sila'y mga Koreano. Alam mo mga Koreano, ngayon, they are the fastest growing Catholic. Mas marami pang santong Koreano kesa sa Pilipino. Why? Because hindi lang si Paul Hasang and Kim Taegon ang kanilang mga martir at santo, they have companions pa. May mga Koreano pang hindi na pangalanan. Tayong Pinoy, mas maraming Kristiyano sa atin kumpara sa Korea. Mas marami tayo. Pero mas marami silang santo. Bakit? Marunong magbigay at magbalik. Give and take. They received life from God. Kim Taegon, Paul Chonghasang, and companion martyrs were able to give back to God. What? The life that they have received. Ganyan ang martyr. The first gesture of being a martyr is someone who knows how to give back. Kaya nga't martyr tawag natin eh. Grabe magmahal, grabe magbigay, buok, walang tinitira sa sarili. Marunong magbalik, hindi lang tanggap ng tanggap. My dear brothers and sisters, give and take are gestures that allow blessings to flow. It is in taking that we receive blessings, and in giving, we become a blessing. Amen.